Sa tumitinding bakbakan ng Ukraine at Russia, gumanti ang Russia sa Ukraine gamit ang mga drone, cross missiles at mga ballistic missiles, habang ang Ukrainian Air Force naman ay tinarget ang mga mahahalagang pasilidad at posisyon ng Russia. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, may mga nabahala matapos sumadsad ang isang barko ng China malapit sa Pag-asa dahil baka gayahin daw umano nito ang ginawa ng Pilipinas na sadyang pagsadsad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At Philippine Coast Guard Commodore Tariela nanawagan na dapat i-increase ang awareness at tiyaking hindi isasantabi ng susunod na Pangulo ang paglaban sa karapatan sa teritoryo at hindi lamang mangangako ng pang-jetski sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alas 3 ng hapon noong Sabado, nakatanggap ng report ang Philippine Coast Guard mula sa mga residente sa Pag-asa Island na mayroon umanong isang Chinese militia vessels ang sumadsad malapit sa Pag-asa. Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay mabilis na nag-deploy ng mga barko nito upang kumpirmahin ang report. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at AFP, pero makalipas ang halos 2 oras ay kusa naman umanong nakaalis ang sumadsad na Chinese militia vessel. Based po sa observation ng mga troops po dun sa Pag-asa is walang humila. Kusa siyang nakaalis. Ikinabahala naman ni Larry Hugo, pinuno ng Kalayaan Palawan Fisher Folks Association, ang nangyaring pagsadsad ng Chinese militia vessels dahil baka gayahin daw umano ng China ang sadyang pagsadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero pinawi naman ito ng Armed Forces of the Philippines dahil posibleng tinangay lamang daw umano ng malakas na alon ang Chinese militia vessels dahil sa masamang panahon. Iginiit na ng AFP na sinusunod nito ang Standard Operating Procedure alinsunod sa International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS sa pagtugon sa distress na barko. Mukhang distress po yung condition ng vessel, so ready to respond po ang ating AFP. So, ano man po yung maitutulong para po sa vessel. Sa AFP, we prioritize po yung safety ng ating mga kababayan or pati yung kahit anong po nationality. Basta nangangailangan po, especially dyan po sa maritime areas. Nakasanayan ng maraming barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island dahil mayroong military base ang China sa Subi Reef na kalapit lamang ng Pag-asa at walang hadlang na konstruksyon ng China sa kalapit na isla. Samantala, sinabi naman ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na dapat palakasin ang kamalayan sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, dapat nilang i-increase ang awareness para dito at tiyaking hindi isasantabi ng susunod na Pangulo ang paglaban sa West Philippine Sea. Ani Tariela, dapat ang manalo umanong Pangulo sa susunod na halalan ay itutuloy ang nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw na kaya nitong tumindig at hindi lamang mangangako ng pang-jetski sa West Philippine Sea. Sa huli ay sinabi niya na nakikita niyang 89% ng awareness ng mga Pilipino at dapat umanong ipaalam sa international community na may ibang bansa tulad ng China na walang pakialam sa international law. Ordinaryong mangingisda at nagbabiolate ng international law. So, ngayon, ang masasabi ko under this administration, President Bongbong Marcos is really successful in reaching out and making sure that all the Filipinos across the society at kung sino mang politiko ang sinuportahan mo ay tumitindig at naniniwala sa West Philippine Sea. And we just have to keep on doing this. Kung meron tayong 89% na awareness ngayon, I'm hoping na sa mga susunod na taon, kung tuloy-tuloy pa rin natin gagawin ito, lahat ng Pilipino, kahit taga Mindanao, Apao o Visayas, maiintindihan mo ang pinaglalaban natin. And then I would also like to relate this to the question, paano kung 2028 na end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea,
at sasabihin uli walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong mag-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippines. At sa update naman sa patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, matapos wasakin ng Ukraine ang nasa 10% ng puwersang panghimpapawid ng Russia, ay gumanti naman ang Russia kung saan nagpakawala ito ng nasa mahigit 50 Shahed drone, mahigit 30 cruise missiles at 6 na ballistic missiles kung saan tinamaan umano nito ang iba't ibang bahagi ng Ukraine tulad ng Luz sa Western Park at Kharkiv. Пизда. Ебать. Сука. Pero gumanti naman kaagad ng atake ang mga fighter jets ng Ukraine na nagpakawala ng mga American-made JBU-39 glide bombs sa mga posisyon ng Russia kung saan nagmumula ang mga drone. Winasak din ng Ukraine ang isang fuel storage, transmission tower, 2 loaded and ready-to-fire na Russian Iskander at pinabagsak ang isang Su-35 fighter jets ng Russia. Sa isang interview ay tinanong si Zelensky kung naniniwala ba siya sa sinabi ni Trump noon na mananalo ang Russia sa giyera. Ang sagot naman ni Zelensky ay ilang beses na umano niyang sinabi na hindi totoo yan. Does President Trump believe that Russia is winning this war, do you think? Yes. Has he told you that? I think he's publicly said about it, and I know that he shared this information with some people around him, and I think this separation, and I said it a lot of times, it's not true. It's not a victory when you really spend 1 million people. Sinabi rin ni Zelensky na kung wala umanong armas mula sa Amerika at iba pang mga bansa sa Europa, ay matagal na umanong nanaig ang puwersa ng Russia at ang kanyang bansa ay makakaranas umano ng heavy casualties. At sa ibang balita naman mga kabayan, iniulat ng South Korea kanina ang tungkol sa karagdagang 12 FA-50 fighter jets na bibilhin ng Pilipinas. 방위사업청이 필리핀 국방부와 한국항공우주산업 간 올해 들어 최대 규모의 방산 수출 성과인 이번 FA-50 수출 계약은 약 7억 달러로 한화로는 약 1조 원 규모입니다. 필리핀은 최근 10년간 약 30억 달러 규모의 한국 방산 제품을 도입하며 동남아시아 최대의 방산 협력국으로 부상해왔습니다. 특히 FA-50은 2014년 12대가 필리핀에 처음 도입된 이후 필리핀 공군의 주력 전투기로 운영됐습니다. FA-50은 현재까지 필리핀, 인도네시아, 태국 등 6개국에 140대 이상이 수출되며 글로벌 시장에서 K방산 항공기의 경쟁력을 입증한 바 있습니다. 이들 국가들이 FA-50의 우수성을 높이 평가한 것으로 방위사업청은 풀이합니다. 방위사업청은 이번 필리핀과의 계약을 계기로 양국 간 방산 협력에 새로운 이정표를 세우고